Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1475-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Marahil ay magagamit ko ang Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion para patayin sila. Ang isip ni Francis ay umiikot sa mga iniisip. Godlord Tyrant Dragon man ito o Godlord Heavenly Solitude, sila ay mga napakakapangyarihang Godlords na mas mahirap na patayin ni Francis mag-isa. Ngunit ngayon, maraming Diyos Lord ang nagtipon upang labanan ang fragment ng ancestral artifact. Marahil ay magagamit niya ang mga taong ito para tulungang alisin ang kanyang dalawang kaaway. Masunaring ibigay ang fragment ng naglalagablab na impyerno, kung hindi lahat kayo ay mamamatay dito. Pinagmasdan ng masamang tingin ni Godlord Tyrant Dragon ang lugar habang naglalabas siya ng malupit na aura. Sa ilalim ng tingin ni Godlord Tyrant Dragon, ilang First Heaven Godlords ang nanginginig sa takot. Ganyan talaga ang tono mo. Nanginginig sa galit ang katawan ng Swiftwind Gate Master. Ang iba't ibang mga insidente na naganap sa operasyong ito upang sakupin ang fragment ng ancestral artifact ay nagtulak na sa kanyang limitasyon, at ngayon, isa pang tatlong Second Heaven Godlord ang dumating, mayabang at despot Eco, na nagsasabing dapat niyang masunurin na ibigay ang fragment ng ancestral artifact. Ang Godlords of Vermilion Bird Pavilion ay labis ding hindi nasiyahan sa grupo ng Godlord Tyrant Dragon. Nakakita na sila ng mga mapagmataas at dominanteng figure noon, ngunit wala ni isa sa kanila ang mayabang. 3 tao lang ang nangahas na ipahayag na kaya nilang patayin ang lahat ng naruroon. Sa di kalayuan, nanlabo ang tingin ni Blake habang naging hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Ang mga taong ito ay hindi simple. Siyempre, hindi lang si Blake ang nakapansin. Naramdaman din ito ng naruroon ng Second Heaven Godlords. Ngunit ang mga salita ng Diyos na Panginoon Tyrant Dragon ay labis na nagpagalit sa kanila kaya't pinili nilang lahat na kumuha ng isang napakahigpit na paninindigan. Biglang nagsalita si Francis. Swiftwind Gate Master, hindi kayang hawakan ng iyong Swiftwind Gate ang fragment ng ancestral artifact. Dapat mo na lang itong ibigay para maiwasan ang anumang matinding pagkalugi. Itinatago ni Francis ang kanyang hitsura at enerhiya sa buong oras na ito, kaya walang sino man ang makahalata sa kanyang mukha. Ano? Ikaw? Ang Swiftwind Gate Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, walang ibang nais kundi punitin si Francis. Kung hindi dahil kay Francis, ang Swiftwind Gate ay nagtagumpay na sa pagtakas gamit ang fragment ng ancestral artifact. Ngayon, binuhusan ni Francis ng asin ang sugat sa pagsasabing dapat ibigay ng Swiftwind Gate ang fragment ng ancestral artifact. Kung gagawin ng Swiftwind Gate ang sinabi ni Francis, lahat sila ay mahihiya na hindi nila maipakita ang kanilang mga mukha sa publiko. Nang makita ang mga ekspresyon sa mukha ng Swiftwind Gate Master at Godlord Bluedrain, tahimik na napatawa si Francis sa kanyang sarili. Ang kanyang mga salita ay sinadya upang pukawin ang Swiftwind Gate upang hindi sila madaling sumuko. Mga Ginoo mula sa Vermilion Bird Pavilion, napaka-incompetent din ninyo. Kanina lang tinulungan ko kayo sa pamamagitan ng pagpapahinto sa Swiftwind Gate, ngunit hindi pa rin kayo nagtagumpay, ni hindi man lang nahawakan ang fragment ng ancestral artifact. Dapat na kayong magmadali at umatras na rin sa halip na patuloy na gumawa ng mga kalokohan sa inyong sarili. Pagkatapos makipag-usap sa Swiftwind Gate, inikot ni Francis ang kanyang sibat sa Vermilion Bird Pavilion. Ano? Ikaw brat? Naghahanap ng kamatayan. Ang mga mata ng Vermilion Bird Pavilion Master ay namula sa galit. Ang apoy ng galit ay namuo sa likuran habang siya ay naghahanda sa pag-atake kay Francis. Si Godlord Vastsoul at ang iba pang Godlords of Vermilion Bird Pavilion ay namula rin sa mukha, ang kanilang walang awa na mga mata ay nagnanais na patayin si Francis. Ikaw brat, sa tingin ko hindi mo rin nagawang mapalapit sa fragment ng ancestral artifact, tama ba? Inilibot ng Diyos na Panginoon Vastsoul ang kanyang mga mata kay Francis at ninisyan. Oo naman, ngunit mayroon na akong napakayaman na ani sa pagkakataong ito, walang pakialam na sabi ni Francis. Sa pakikibaka na ito para sa fragment ng ancestral artifact, napatay na ni Francis ang 4 na Lord na nakakuha mula sa kanila ng maraming samsam.
Lahat kayo ay nagsasalita ng maraming kalokohan. Kung hindi ninyo ibibigay ang fragment ng ancestral artifact, huwag sisihin ng Diyos na ito na nagsimula ng massacre. Ang Diyos Lord Tyrant Dragon ay marahas na pinandilatan ng grupo ng Swiftwind Gate. Ang fragment ng ancestral artifact ay kasalukuyang nasa pag-aari pa rin ng Diyos Lord Blue Drain. Ibigay mo. Huwag mo nang isipin. Sigaw ng Swiftwind Gate Master, ang apoy ng galit ay nag-aalab pa rin sa kanyang puso. Kung ibinigay niya ang fragment ng ancestral artifact ng ganoon lang, anong dignidad ang natitira sa kanya? Hindi pa rin napagpasyahan kung sino ang huling mananalo. Ngumisi ang Vermilion Bird Pavilion Master. Talagang kailangan niyang makuha ang kanyang mga kamay sa fragment ng ancestral artifact. Naghahanap ng kamatayan. Nanlamig ang mga mata ni God Lord Tyrant Dragon, at bumaril siya pasulong habang nakabalabal sa walang hangganang itim na draconic na apoy. Sa sandaling ito, ang kanyang mapaminsalang at mapanirang linya ng dugo ay kumalat sa mundo, na umaagos sa dugo ng lahat ng Panginoong Diyos. Destruction Dragon Race. Ang mga miyembro ng Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion ay tumawag sa alarma. Buzz. Bees. Ang fragment ng ancestral artifact na pinigilan ng Diyos Lord Blue Drain ay nanginig at nagsimulang humampa sa hadlang ng madugong liwanag sa paligid nito. Sabay-sabay na umatake. Nagmamadaling tumawag ang Swiftwind Gate Master. Nang sumulong ang Diyos Lord Tyrant Dragon, alam na ng Swiftwind Gate Master na hindi siya kalaban. Gayunpaman, mas maraming tao ang Swiftwind Gate. Swish! Swish! Ang lahat ng mga eksperto ng Diyos Lord ng Swiftwind Gate ay sumulong. Ang pinakamalakas sa kanila, ang God Lord Blue Drain at ang Swiftwind Gate Master, ang nanguna sa pagsalakay. Itinulak ng Diyos Lord Blue Drain ang kanyang kamay, na pinukaw ang isang malawak na alon ng umaagos na dugo. Ikinaway ng Swiftwind Gate Master ang Jade Sword sa kanyang kamay, na lumikha ng malakas na ulan ng Asher Swords. Mula sa likuran, ang iba pang miyembro ng Swiftwind Gate ay naglunsad ng sarili nilang malalakas na pag-atake. Dumagundong. Ang mga pag-atake ng Divine Power ay pumuno sa kalangitan habang sila ay sumugod patungo sa Diyos Lord Tyrant Dragon. Destruction Dragon Breath. Ginamit ng Diyos Lord Tyrant Dragon ang kanyang bloodline ng Destruction Dragon Race, na gumagamit ng napakaraming origin energy habang naglalabas siya ng gout ng ipinagbabawal na itim na apoy mula sa kanyang bibig. Boom! Bang! Ang itim na apoy ay nagbago sa isang itim na araw na nagradiated ng isang nakakatakot na aura na maaaring sirain ang lahat ng bagay. Nang magsama ang dalawang enerhiyang ito, nagpakawala sila ng nakakatakot na unos na tumago sa rehiyon. Paano naging ganito? Natigilan ng Vermilion Bird Pavilion Master. Ang Diyos Lord Tyrant Dragon ay nag-iisang humaharang sa mga pag-atake ng lahat ng mga eksperto ng Swiftwind Gate. Ang ganitong uri ng lakas ay sobrang nakakatakot. Kung magpapatuloy ito, tiyak ang pagkatalo ng Swiftwind Gate. Ngumisi ang Vermilion Bird Pavilion Master. Ang pagkatalo ni Swiftwind Gate ay natural na walang kinalaman sa kanya, ngunit kung ang fragment ng ancestral artifact ay mahuhulog sa mga kamay ng grupo ng God Lord Tyrant Dragon, ang Vermilion Bird Pavilion ay walang posibilidad na makuha ito. Nakipag-ugnayan ang Vermilion Bird Pavilion Master sa iba pa niyang miyembro at ipinaliwanag ang kanyang plano. Agad niyang natanggap ang kanilang pagsang-ayon. Hayaan mong makipaglaro ang matandang ito sa iyo. Nakita ng Diyos Lord Heavenly Solitude kung ano ang ginagawa ng Vermilion Bird Pavilion at agad na binaril. Bees. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumiko, naglabas ng isang batas ng kamatayan sa buong mundo. Kahit na ang dagat ng apoy ay pinigilan, nalunod sa ilalim ng dagat ng itim na fog. Isang Eye of Death descendant lang. Nanlamig ang mukha ng Vermilion Bird Pavilion Master habang umaatake kasama ang kanyang mga miyembro. Ang isang nagmula sa Eye of Death ay mas mahina kaysa sa isang eksperto sa Destruction Dragon Race. Ganun ba? Tumikim ang Diyos Lord Heavenly Solitude, at sa isang pitik ng kanyang kamay, lumitaw ang isang gintong pulang balahibo. Sa sandaling i-activate niya ang ancestral artifact fragment na ito, nagsimulang gumalaw ang apoy ng Burning Heaven Sea. Death Flame Whirlpool. Ginamit ng God Lord Heavenly Solitude ang kanyang Eye of Death at ang ancestral artifact na fragment para gumawa ng napakalaking black and red whirlpool. Boom!
Bumagsak. Ang kamatayan at apoy na enerhiya sa loob ng whirlpool na ito ay pumawi sa anumang bagay na pumasok dito. Isang naglalagablab na impyerno na fragment. Nabigla ang Vermilion Bird Pavilion Master. Hindi niya inaasahan na ang Eye of Death descendant na ito ay magkakaroon din ng fragment ng Blazing Hell. Ito, kasama ng kanyang quasi-god eye level Eyes of Death, ay ginawang maihahambing ang lakas ng Diyos Lord Heavenly Solitude sa isang Third Heaven God Lord. Sa di kalayuan, nagulat si Blake. Tulad ng inaasahan, hindi sila simple. Ang dalawang ipinadala ay parehong may kapangyarihan sa pakikipaglaban ng isang Third Heaven. Ang malamig na babaeng iyon na hindi pa kumikilos ay walang alinlangan na may katulad na antas ng lakas. Sa sandaling ito, isang mensahe ng kaluluwa ang biglang tumunog sa isipan ni Blake. Blake, mayroon silang fragment ng ancestral artifact. Magtulungan tayo laban sa kanila. Kung magtagumpay tayo, makakakuha tayo ng isang fragment ng ancestral artifact. Ang nagmemensahe kay Blake ay ang Vermilion Bird Pavilion Master. Ang fragment ng ancestral artifact na kinuha ng God Lord Heavenly Solitude ay hindi siya natakot, pinasigla lamang nito ang kanyang kasakiman. Hindi sumagot si Blake. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang tatlong ito ay hindi mga tao na dapat niyang pukawin. Brother Tang, kung sasama tayo sa Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion para talunin ang tatlo, aani tayo ng magandang ani. Biglang nag-message din si Francis kay Blake. Kailan tayo mag-strike? Ang layunin ng espada ng Lord Crazy Sword ay umabot sa langit. Sila ay naging mga manunood sa buong oras na ito. Kung magpapatuloy ito, ang pakikibaka para sa fragment ng ancestral artifact ay maaaring matapos nang wala silang pagkakataong umatake. Strike! Kinagat ni Blake ang kanyang mga ngipin at tumawag. Hindi siya duwag. Okay. Bahagyang ngumiti si Francis at sinugod ang malamig at walang malasakit na babae na hindi pa kumikilos. Kaya, si Blake at ang iba ay sumunod sa kanya. Naghahanap ng kamatayan. Nakatutok ang pulang mata ng malamig na babae. Bees. Womb. Ang mga pattern ng gintong pulang balahibo sa kanyang katawan ay biglang nagsimulang mag-apoy, na naging mga balahibo ng apoy na bumalot sa kanya. Ang kanyang dalawang braso ay naging napakalaking pakpak ng apoy na naglalabas ng nakakapasong bloodline pressure. Kaboom! Nabaliw ang apoy ng nag-aapoy na dagat ng langit. Ang naglalagablab na impyerno na fragment sa kamay ni God Lord Blue Drain ay nanginginig ng napakalakas na halos makawala ito sa pagkakagapos nito. Golden Crow Race. Naningkit ang mga mata ni Blake. Ang ibang mga miyembro ng kanyang koponan ay naging malungkot at seryoso. Ang tatlong taong ito ay lahat ay may iba't ibang linya ng dugo. Bakit sila magkadikit? Napaisip si Francis. Maliban kung ang tatlong ito ay bahagi ng parehong pangkat. Hindi mapigilan ni Francis na isipin na ang tatlong ito ay alinman sa mga miyembro ng isang sagradong lupain o isang paksayon sa isang katulad na antas bilang isang sagradong lupain. Gate of Silang. Bumuo ng spell si Blake gamit ang kanyang mga kamay, naglabas ng kakaibang enerhiya na dumaloy sa paligid ng babae. Bees. Ang puti at baluktot na liwanag ay nabuo sa isang kristal na tarangkahan. Ang hindi mabilang na mga salita ng wika ng God Silang Race ay nagsimulang gumapang sa kabila ng gate, sa kalaunan ay naging isang kondado. Selyo. Isang kakaibang enerhiya ang tumago sa katawan ng walang malasakit na babae, tinatakan ang kanyang kapangyarihan. Patayin. Ginamit ni Francis at ng iba pang miyembro ang pagkakataong ito para maningil. Kung ginamit ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Power, maaaring makilala ito ng Diyos Lord Tyrant Dragon. Tutal, nag-away na silang dalawa noon pa. Kaya, gumamit si Francis ng ordinaryong Divine Power na pag-atake, na ginawa ang kanyang lakas sa pakikipaglaban na mas mataas sa average na First Heaven God Lord. Samantala, si Blake ay dalubhasa sa silang, at ang kanyang mga diskarte sa pag-atake ay hindi ganoon kalakas. Kaya, sa isang sandali, ang kanilang pag-atake ng grupo laban sa babaeng ito ay hindi nagawang gumawa ng malaking pag-unlad. Ngunit may bentahe pa rin sila sa bilang, kaya kung magpapatuloy ito, tuluyang matatalo ang babaeng Golden Crow Race. Okay. Natuwa si Francis at lumingon para tingnan kung ano ang kalagayan ng iba pang panig.
Maaaring makapangyarihan ang Diyos Lord Tyrant Dragon at God Lord Heavenly Solitude, ngunit ang kanilang mga kalaban ay hindi mahina at mas marami sila. Kung magpapatuloy ito, matatalo silang tatlo. Si Francis ay nakalkula sa isip. Kapag natalo ang Diyos Lord Tyrant Dragon at God Lord Heavenly Solitude, ipapakita niya ang kanyang pagkakakilanlan ng walang pag-aalinlangan at gagamitin ang lahat ng kanyang trump card para lipulin sila. Ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate ay nasasabik din. Parehong may mga fragment ng ancestral artifact ang God Lord Tyrant Dragon at God Lord Heavenly Solitude. Hanggat kaya nilang patayin ang dalawang iyon, magkakaroon ng tatlong fragment ng ancestral artifact na magagamit. Kapag dumating ang oras, ang bawat partido ay maaaring magkaroon ng isa. Ang grupo ni God Lord Tyrant Dragon ay nasa likurang paa, paulit-ulit na itinutulak pabalik. Naiinip na si Francis, handa anumang oras na ipakita ang kanyang buong kapangyarihan at patayin sila. Biglang, ang God Lord Tyrant Dragon, God Lord Heavenly Solitude, at ang Golden Crow Race na babae ay lahat ay hinisyan at tumingin kay Francis. Francis, long time no see. Bumagsak na ba ang lakas mo hanggang dito? Sabi ng Diyos Lord Heavenly Solitude sa garalgal niyang boses. Agad na namutla si Francis sa gulat. Hindi maganda. Alam na nila kung sino ako. Matagal nang alam ng kanyang tatlong kaaway na naruroon si Francis. Nagkunwari lang silang kamangmangan, na walang alinlangan na may dahilan. Ngayon na sa wakas ay naihayag na ng Diyos Lord Heavenly Solitude ang katotohanan, si Francis ay may masamang pag-iisip. 1476. Sa sandaling ito, ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay masamang nakangiti habang inihayag niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Francis. Francis. Natigilan si Blake. Parang pamilyar sa kanya ang pangalang ito. Francis. Ito ang pangalan ng napapabalitang may hawak ng Ninth God Eye. Ang mga mata ni God Lord Crazy Sword ay kumislap ng matalim na liwanag, at hindi siya makapaniwalang lumingon kay Francis. Tama. Matapang na tumango si Blake at gulat na tinitigan si Francis. Ang Vermilion Bird Pavilion Master at ang Swiftwind Gate Master ay tumitig din sa hindi makapaniwala. Hindi nila akalain na ang misteryosong Godlord na paulit-ulit na sumire sa kanilang mga plano ay ang Rumord Holder ng Ninth God Eye. Kung alam nila na ito ang kaso, tinalikuran na sana nila ang fragment ng ancestral artifact at ginawa nilang prioridad ang pagkuha kay Francis. Ang Ninth God Eye ay maaaring gawing isang God Eye deity. Ano ang isang maliit na fragment ng ancestral artifact kung ihahambing? Tumakbo. Ang kaisipang ito ay agad na sumagi kay Francis. Ang grupo ni God Lord Tyrant Dragon ay tiyak na may isang uri ng Pocana. Bukod dito, kapag nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, ang iba ay maaaring sumuko sa fragment ng ancestral artifact at sa halip ay atakihin siya. Masyadong huli na ngayon. Malungkot na ngumiti ang Diyos Lord Tyrant Dragon. Manem. Biglang naramdaman ng Ninth God Eye ni Francis ang isang malakas na bloodline energy na papalapit. Hindi maganda. May isa pang eksperto. Ito ba ang kanilang lihim na paglipat? Sa wakas ay napagtanto ni Francis kung bakit ang Diyos Panginoon Tyrant Dragon at ang iba pa ay nagkukunwaring kamangmangan. Ang kanilang layunin ay maantala lamang si Francis hanggang sa dumating ang tunay na eksperto. Sa sandaling ito, ang God Lord Heavenly Solitude, God Lord Tyrant Dragon, at ang Golden Crow Race na babae ay sumabog na may bloodline at divine power, na nakawala sa mga hadlang sa kanilang paligid. Woo! Pumunta silang tatlo sa likuran ni Francis para pigilan siya sa pagtakas. Anong nangyayari? Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay tumingin sa malayo at nanginginig. Bilang pangalawang Diyos ng langit na Panginoon, naramdaman niya na isang malaking panganib ang paparating. Hindi Nagdilim ang mukha ng Swiftwind Gate Master nang magsimula siyang umatras. Ang bloodline ng Godzilang race ni Blake ay nanginginig din na parang nagbabala. Sa malapit, lumitaw ang isang spatial vortex. Swish! Isang kahangahangang lalaking nakasuot ng puting damit na napapalibutan ng nakasisilaw na banal na liwanag ang bumaba sa mundo. Kaboom! Ang buong mundo ay mahigpit na nanginag at dumaing sa ilalim ng napakalaking presyon. Kahit na ang apoy ng nag-aapoy na dagat ng langit ay pinigilan pababa sa lupa. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng milyon-milyong li ay sumailalim sa pressure na ito.
Ang mga lord-lord na iyon ng lower cultivation ay agad na bumagsak sa lupa, nanginginig ang kanilang mga katawan. Ikatlong langit. Nagulat si Francis. Bagamat hindi pa siya nakakita ng Third Heaven God Lord dati, sigurado siyang ang taong ito nakakapikita ay tiyak na nasa Third Heaven, o marahil ay mas mataas pa. Thuish. Ginamit ni Francis ang kanyang space law at nag-transform sa isang streak ng liwanag habang sinubukan niyang tumakas. Sa sandaling ito, naabot ni Francis ang hindi pa nagagawang bilis. Huwag mo nang isipin iyon. Ang Godlord Tyrant Dragon, ang Golden Crow Race na babae, at ang Godlord Heavenly Solitude ay lahat ay nagpakawala ng kanilang divine power at mga bloodline, na bumubuo ng isang napakalaking hadlang. Bagamat lumitaw ang Divine Emissary, ginagawa ang anumang pagtatangka ni Francis na tumakas ng walang kabuluhan, ito ang eksaktong oras para gumawa sila ng isang bagay, kahit na ito ay walang kabuluhan. Scram! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ni Francis ay nagpaputok ng ilang daang alon ng enerhiya. Boom! Bang! Bumagsak! Ang karamihan sa mga alon na ito ay tumama sa babaeng Golden Crow Race, na nag-iwan ng maraming bukas na sugat. Gayunpaman, ang ginintoang pulang apoy ay lumabas mula sa mga sugat na ito, na dahan-daang gumaling. Ang 7th Rank Golden Crow Race ay nagtataglay ng inextinguishable flame body, kaya gaano man kalaki ang pinsalang natanggap nila, mabilis silang makakabawi. Nabalitaan na, kahit na masira ang kanilang buong katawan, maaari silang muling ipanganak mula sa apoy. Paano kung ito ay ang inextinguishable flame body? Si Francis ay walang pakialam na umabant, na napapalibutan ng Chaos 7 Lightning Vortex. Habang umaarangkada siya, lahat ng Golden Crow Flames na nasagasaan niya ay pinilipit at nilamon ng Chaos 7 Lightning Vortex. Sa sandaling ito, ipinapakita ni Francis ang kanyang pinakamabilis na bilis at pinakamalakas na lakas. Boom! Bang! Pinasok ni Francis ang babaeng Golden Crow Race, ang kapangyarihan ng kanyang Chaos 7 Lightning Vortex ay mabilis na umaatake sa kanya. Kahit na ang bilis ng pagbawi ng inextinguishable flame body ay hindi matutumbasan ang rate kung saan nagdulot ng pinsala si Francis. Naglabas din si Francis ng puting kristal na fragment ng salamin. Agad na tinakpe ng fragment ng ancestral artifact ang Golden Crow Race na babae sa enerhiya ng Time Law. Lalo nitong binawasan ang kakayahan ng babaeng Golden Crow Race na lumaban at makabawi. Oras na pagpapatupad. Ginamit ni Francis ang fragment ng ancestral artifact at nagpakawala ng malalaking blades ng puting liwanag. Ang babaeng Golden Crow Race ay sumigaw, ang apoy sa kanyang katawan ay humihina at inilantad ang kanyang duguan at bogbog na katawan. Ang iba pang mga lord-lord na naruroon ay nanginginig sa gulat. Talagang mayroon siyang fragment ng ancestral artifact. Parehong galit na galit ang Swiftwind Gate Master at ang Vermilion Bird Pavilion Master. Wala sa alinman sa kanila ang nagkaroon ng mga fragment ng ancestral artifact at handang makipaglaban hanggang kamatayan para sa isa, ngunit ang First Heaven na si Francis ay mayroong isang time type na ancestral artifact na fragment. Ngunit ano ang silbi nito? Hindi napigilan ni Blake ang buntong hininga. Natural na masasabi niya na ang Third Heaven Godlord ay nagpakita dito upang hulihin si Francis. Sumimangot ang Divine Emissary at naglahad ng kamay. Kaagad na bumaba kay Francis ang pinakamataas na batas banal na kapangyarihan. Ang Chaos 7 Lightning Vortex ni Francis ay sumailalim sa napakalaking pressure na maging ang hugis nito ay na-deform. Hindi, may pagkakataon pa. Itinuon ni Francis ang kanyang tingin, pinakilos ang origin energy ng kanyang Dream God Eye. Pangarap. Ang panaginip na ambon ay lumabas sa kanyang kaliwang mata at sumanib sa mundo. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging parang panaginip na bola ng liwanag. Ang mundo bago siya ay naging tulad ng sa isang maraming kulay na panaginip. Ang babaeng Golden Crow Race sa kanyang harapan at ang mga apoy sa kanyang katawan ay natatakpan ng isang bahaghari ng mga kulay. Break. Itinulak ni Francis ang isang figure habang pinapaikot niya ang thought power. Anong nangyayari? Nanlaki ang mga mata ng babaeng Golden Crow Race nang maramdaman niya ang papalapit na kamatayan. Whoosh! Ang apoy sa kanyang katawan ay biglang naglaho, at ang kanyang braso ay nagsimulang maglaho, unti-unti.
Nang nasa panganib ang kanyang buhay, sinubukan ng babaeng Golden Crow Race ang lahat ng uri ng enerhiya upang labanan. Sa huli, natuklasan niya na tanging ang Lo lang ang makakalaban sa hindi maipaliwanag na pagkawalang ito. Sa di kalayuan, kumislap ang mga mata ng Divine Emissary. Ito ang kapangyarihan ng Ninth God Eye. Ni hindi niya maintindihan kung bakit naglalaho ang katawan ng babaeng Golden Crow Race. Sinasabi ng mga alamat na ang mga bloodline ng God Eye ay maihahambing sa mga ninuno ng nangungunang 10 sinaunang lahi. Isang pahiwatig ng pananabik ang lumitaw sa mukha ng Divine Emissary, at pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang tingin kay Francis. Boom! Sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo, na sumabog sa isang sinaunang enerhiya ng pangunahing kaguluhan. Kahit na ang Ninth God Eye ay isa lamang First Heaven God Lord, hindi siya magpapabaya, kaya agad niyang ginamit ang kanyang bloodline power. Boom! Ang enerhiya ng bloodline ay tumaas sa langit, na nagdulot ng kaguluhan sa buong Burning Heaven Sea. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagdilim, ang kanyang ibabang bahagi ay ganap na naglaho at nagiging isang madilim at magulong fog. Lumaki din ang katawan ng Divine Emissary sa taas na 100 talampakan. Kaboom! Ang enerhiya ng Primal Origin ay sumabog mula sa Divine Emissary at lumipad sa buong mundo. Sa sandaling ito, lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo na ipinanganak mula sa mga bloodline ay nagsisigaw sa takot. Hindi mabilang na mga ibon na apoy sa Burning Heaven Sea ang naramdaman ang kanilang mga katawan na pumipihit at namimilipit sa ilalim ng bloodline na enerhiya na ito, ang ilan sa kanila ay sumasabog pa. Flush! Ang ilang Godlords na pinakamalapit sa Divine Emissary ay dumaing at nagsuka ng dugo. Itong bloodline, ito kaya ang ika-6 na ranggo. Maging ang bloodline ni Blake ay umuusad at umuungol. Medyo naapektuhan din ang malayong Francis. Boom! Inilibot ng Divine Emissary ang kanyang divine power at itinulak ang isang palad. Isang baluktot at madilim na enerhiya ang umungol. Kaboom! Nayanig ang mundo habang ang lahat ng enerhiya sa hangin ay hinihigop ng baluktot at madilim na banal na kapangyarihan na ito. Ang lumalamon na katangian ng banal na kapangyarihan na ito ay medyo katulad ng sa Chaos Origin ni Francis, ngunit ito ay mas nangingibabaw. Anong kakilakilabot na banal na kapangyarihan? Naramdaman ng Vermilion Bird Pavilion Master ang divine power sa loob ng kanyang sarili na nanginginig. Naramdaman ng mga Panginoong Diyos sa ilalim ng pangalawang langit na ang kanilang banal na kapangyarihan ay nag-freeze at naging hindi magamit. Ang baluktot at madilim na kapangyarihan ay bumaba kay Francis. Boom! Bang! Ang Chaos 7 Lightning Vortex ay napilipit at nadurog. Mamatay! Kinagat ni Francis ang kanyang mga ngipin, ang kanyang enerhiya sa Dream Origin ay nabalisa. Ang kanyang Dream God Eyes power at ang kanyang Thought power ay agad na umakyat sa isang bagong antas. Whoosh! Ang bilis ng pagkawala ng katawan ng babaeng Golden Crow Race ay biglang tumaas. Nagulat ang Divine Emissary. Bagamat nahuli niya si Francis, hindi tumigil ang eye bloodline technique ni Francis at ang kapangyarihan ng kanyang time law. Sa sandaling ito, higit sa kalahati ng kaluluwa ng babaeng Golden Crow Race ang nawala, at siya ay lubhang mahina. Mamatay. Si Francis ay nagpakawala ng isang malakas na time attack mula sa kanyang ancestral artifact fragment. Boom! Ang matinding na sugatan na babaeng Golden Crow Race ay natama ng puting kristal na talam, at ang kanyang katawan ay agad na gumuho. Ang enerhiya ng oras ay hindi rin kapani-paniwalang nakakapinsala sa kaluluwa, kaya ang kanyang kaluluwa ay napatay din. Swish! Matapos patayin ang isa, inilipat ni Francis ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tumakas. Patay! Natigilan ng Godlord Heavenly Solitude at Godlord Tyrant Dragon. Naniniwala sila na, sa presensya ng Divine Emissary, walang maaaring magkamali. Talagang hindi ito ang inaasahan nila. Ano? Nagulat ang Divine Emissary, namumuo ang galit sa kanyang katawan. Talagang pinatay ni Francis ang isa sa kanyang mga nasasakupan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Chaos Origin Lock. Pinagdikit ng Divine Emissary ang kanyang mga kamay at sinimulang gamitin ang baluktot at madilim na banal na kapangyarihan. Swish! Ang banal na kapangyarihan ay naglabas ng isang malakas na pagsipsip, kahit na bumubuo ng isang puyo ng tubig.
Ang divine power na ito ay mabilis na lumipad patungo kay Francis, at ang malakas na pagsipsip ay humadlang sa paggalaw ni Francis. Bees. Sa isang iglap, ang madilim at magulong banal na kapangyarihan ay nakabuo ng kakaibang spherical space sa paligid ni Francis. Boom! Bang! Ipinalibot ni Francis ang kanyang divine power at sinubukang makaalis. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kanyang Chaos Origin divine power ay walang epekto sa divine power ng isang Third Heaven God Lord. Sa sandaling lumabas ang kanyang Chaos Origin divine power, na-absorb ito ng divine power ng kanyang kaaway. Anong divine power ito na kahit ang Chaos Origin divine power ko ay walang silbi laban dito? Si Francis ay namangha. Ngunit kahit na, mayroon pa rin siyang paraan upang harapin ito, ang Dream God Eye. Kumpiyansa siya na magiging epektibo ang God Eye Illusory Oblivion. Walang kabuluhang pakikibaka. Ang Divine Emissary ay malamig na bumantong hininga, iniunat ang isang kamay at pinakawalan ang higit pang banal na kapangyarihan. Ang divine power na ito ay sumanib sa ceiling sphere sa paligid ni Francis. Ang isang malakas na enerhiya ay agad na sumikip sa buong katawan ni Francis, hindi lamang hinihigop ang kanyang banal na kapangyarihan kundi pati na rin ang patuloy na paggiling sa kanya upang hindi niya mapanatili ang focus. Thwish! Agad na bumaril ang Divine Emissary sa gilid ni Francis. Ang madilim na globo sa paligid ni Francis ay dahan-daang kumunat hanggang sa ito ay naging isang maliit na bola na maaaring hawakan sa kamay ng Divine Emissary. Ang Divine Emissary ay umawit ng ilan pang spells, na nagdagdag ng ilan pang seal sa bola. Binabati kita, pinarangalan na Divine Emissary, sa maayos na pagkuha ng Ninth God Eye. Ang Diyos Lord Tyrant Dragon at Heavenly Solitude ay lumuhod, ang mga ekspresyon ng buong paggalang sa kanilang mga mukha. Ang mga maaaring maging Divine Emissaries ay kailangang maging top-class na Third Heaven God Lords. Kung ito man ay ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, mga diskarte, o antas ng pagiging tugma sa linya ng dugo, sila ay napakalakas. Pinarangalan na Divine Emissary, ano ang dapat gawin sa mga taong ito? Tumingin ang Diyos Lord Tyrant Dragon sa paligid niya. Sa sandaling ito, ang lahat ng iba pang mga Lord ay natakot sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa mga First Heaven God Lords ay halos hindi makatayo, ang kanilang mga binti ay nanginginig ng husto. Patayin silang lahat, walang emosyong deklare ng Divine Emissary. 1477. Patayin silang lahat. Ang mukha ng Divine Emissary ay walang emosyon na para bang ang pagkamatay ng mga Lord na ito ay isang walang kabuluhang bagay. Ang mga salita ng Divine Emissary ay naging sanhi ng panginginig ng puso ng lahat ng naruroon. Hindi. Hindi ka mangangahas na patayin kami. Kami ay 25 star na paksayo ng Chanhe Zone. Puno ng takot ang mukha ng Vermilion Bird Pavilion Master. Hindi niya akalain na ang Third Heaven God Lord na ito ay magsasabi ng ganoong bagay, na nag-uutos sa lahat ng kanilang kamatayan. Kailangang mapagtanto ng isa na mayroong 25 star na paksayo ng Chanhe Zone na kinakatawan dito. Kung mamamatay silang lahat, ang kabuoang lakas ng Chanhe Zone ay lubos na maaapektuhan. Ang sagradong lupain ng Chanhe Zone ay tiyak na mag-aapoy sa galit. Hindi ba natatakot ang mga taong ito sa sagradong lupain? Oo. Ang God Lord's Tyrant Dragon at Heavenly Solitude ay hindi nagulat, tila inaasahan ang sagot na ito. Ang Ninth God Eye ay pinakamahalaga. Ang pansamantalang pagtiyak na ang balita ng pagkuha nila sa ikasyam na mata ng Diyos ay nananatiling isang lihim ay higit na mahalaga kaysa sa hindi pagpukaw sa isang sagradong lupain. Kaya, lahat ng nakasaksi nito ay kailangang mamatay. Masama ang sitwasyon. Nakaramdam ng takot si Lord Crazy Sword sa kanyang puso. Sa sandaling ito, kahit ang 25 star na paksayo ng Chanhe Zone ay natatakot, lalo pa ang isang tulad niya, isang Diyos na Panginoon na hindi kabilang sa anumang paksayon. Hindi maganda. Naramdaman ng Vermilion Bird Pavilion Master, ang Swiftwind Gate Master, at lahat ng iba pang God Lords ang hindi nakikitang layunin ng pagpatay sa mga taong ito. Natitiyak nila na talagang nilayo ng ikatlong langit na Diyos na Panginoong ito na patayin silang lahat. Tumakbo. Agad na sinimulan ng Swiftwind Gate Master ang kanyang dugo at divine power, ang kanyang katawan ay sumabog sa hangin habang siya ay naghahanda na tumakas. Ang iba pang mga eksperto ay nagsimula ring gumamit ng kanilang mga hakbang sa pag-save ng buhay.
Ang paningin ng Third Heaven Godlord na kumikilos ngayon ay malalim na naukit sa kanilang isipan. Kahit na ang lahat ng ikalawang langit na Panginoong Diyos na naruroon ay nagtutulungan, hindi pa rin sila makakapantay sa banal na emissary. Bukod dito, itong Third Heaven Godlord ay mayroon ding makapangyarihang Godlord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude sa kanyang tabi. Ang mga pagkakataon ng tagumpay ay 0. Walang makakaalis. Nanlamig ang mga mata ng Divine Emissary. Ibinuko niya ang kanyang mga braso, pinakawala ng una at magulong banal na kapangyarihan na nagpakilos sa lahat ng iba pang enerhiya sa mundo. Kaboom! Ang lahat ng enerhiya para sa isang radius na 1,000,000 li ay nanginginig habang kinokontrol ito ng Divine Emissary. Sa sitwasyong ito, ang iba ay nawala ng suporta ng enerhiya ng mundo at bumagsak sa lakas. Siyempre, hindi pa tapos. Ang Divine Emissary ay pinalamutian ang lahat ng enerhiyang ito sa isang madilim na hadlang na nagselyado sa lugar para sa 1,000,000 li sa paligid ng kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang lahat ay natatakan sa gitna ng nagninangas na dagat ng langit. Break! Unang dumating sa barrier ang Swiftwind Gate Master. Pinaikot niya ang kanyang windlaw at divine power at nagpadala ng bagyo ng Asher Swords dito. Boom! Bang! Bumagsak! Ang malakas na pag-atake ng ikalawang langit na Panginoong Diyos ay umungol patungo sa hadlang na nilikha ng Divine Emissary. Gayunpaman, bago pa man makalapit ang pag-atake ng Swiftwind Gate Master, nagawang lumunin ng enerhiya ng hadlang ang ilan sa kapangyarihan nito. Ang bagyo ng mga Asher Sword ay sumabog sa hadlang, ngunit naramdaman ng Swiftwind Gate Master na ang bahagi ng kapangyarihan ng bagyo ay nasipsip ng madilim na hadlang. Ang natitirang lakas sa pag-atake ay hindi sapat upang buksan ang hadlang. Damn! Itong enerhiya na maaaring lumamon at sumaklaw sa lahat ng bagay. Primal Chaos na enerhiya. Puno ng pag-aalala ang mukha ng Swiftwind Gate Master. Sa sandaling ito, sa wakas ay natitiyak niya na ang Third Heaven Godlord ay kabilang sa ika-6 na ranggo na lahi ng 10,000 Ancient Races, ang Heaven Mending Race. Sa mga tuntunin ng Origin Energy, ang Heaven Mending Race ay sinasabing nagtataglay ng Primal Chaos Energy, isa sa pinakamalakas na uri ng enerhiya sa 10,000 Ancient Races, na nireranggo sa nangungunang 3. Tulad ng inaasahan ng isang Divine Emissary na sumanib sa bloodline ng Heaven Mending Race. Napakalakas ng lakas na ito. Ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay napabuntong hininga sa pagtataka. Ang Heaven Mending Race ay isang sinaunang bloodline na napakahirap pagsamahin. Ang Divine Emissary na ito ay nagawang makamit ang 50% fusion sa Heaven Mending Race bloodline, na nagbigay daan sa kanya na maging isang Divine Emissary. Swoosh! Swoosh! Ang Godlord Heavenly Solitude at Godlord Tyrant Dragon ay mabilis na kumilos. Ngayong pinigilan na ng Divine Emissary ang lahat sa pag-alis, kailangan lang nilang tapusin ang lahat. Habang tumatakas sila, nagkalat ang lahat. Ngayong hiwalay na sila, wala ni isa sa kanila ang may kakayahang lumaban sa mga eksperto tulad ng Godlord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude. Siyempre, maaaring gamitin ng Divine Emissary ang enerhiya sa selyadong lugar na ito para umatake kahit kailan niya gusto. Habang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog, sunod-sunod na Diyos na Panginoon ang napatay. Sa tingin mo talaga ang isang tulad mo ay karapat-dapat sa isang fragment ng ancestral artifact? Pinaputok ng Diyos Lord Tyrant Dragon ang isang itim na dragon ng apoy na lumamon sa Diyos Lord Blue Drain. Boom! Umalis siya, inagaw ang blazing hell fragment mula sa kamay ng Diyos Lord Blue Drain. Hindi. Napapaso si God Lord Blue Drain habang sumisigaw siya sa sakit. Ang fragment ng ancestral artifact na nakuha sa sobrang kahirapan ay nawala, at nawalan din siya ng buhay kasama nito. Nakaramdam siya ng matinding panghihinayang. Ngunit ang lahat ay naayos na. Sa kabilang dulo. Hey, Godzillang Race, sumunod ka sa akin. Itinuon ng Diyos Lord Heavenly Solitude ang kanyang Eyes of Death kay Blake. Ha! Isang malungkot na buntong hininga si Blake. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang pakikibaka sa fragment ng ancestral artifact. Ang Ninth God Eye, ang Golden Crow Race, ang Destruction Dragon Race, at maging ang Third Heaven Expert ng Heaven Mending Race ay lumitaw.
Kahit na ang isang tulad na gumugol ng kanyang buong buhay sa isang banal na lupain ay natagpuan ito ng labis na kapanapanabak. Dahil alam mong hindi mo kayang lumaban, ay submit mo na lang. Ngumuso ang Diyos Lord Heavenly Solitude. Sa kanyang pananaw, si Blake ay nagbubuntong hininga dahil alam niyang wala siyang kapangyarihan. I'll take my leave. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Blake nang lumitaw ang isang anting-anting ng puting ginto sa kanyang kamay. Napabuntong hininga na lang siya dahil napilitan siyang gamitin itong trump card niya. Ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay ganap na hindi naiintindihan. Bees. Ang anting-anting ay kumikislap na may gininto ang liwanag, at pagkatapos ay isang dambuhalang puting kamay na pumuputok ng gininto ang liwanag ang biglang lumitaw. Ay hindi. Namutla ang Diyos Lord Heavenly Solitude at agad na napaatras. Ang lakas na ipinalabas ng talisman na ito ay pumuno sa kanya ng takot. Boom! Whoosh! Ang higanting kamay, na may napakalaking kapangyarihan, ay naglabas ng isang daliri. Boom! Bang! Bumagsak! Sa isang iglap, isang butas ang ginawa sa madilim na hadlang. Kasabay nito, ang buong barrier ay naapektuhan ng silang energy na ito at medyo humina. Hiss! Ang katawan ni Blake ay nababalot ng malakristal na puting divine power, na nagpapataas ng kanyang lakas sa isang bagong antas. Ngunit alam niyang hindi siya dalubhasa sa pakikipaglaban at hindi pa rin katugma sa Divine Emissary. Thwish! Naglaho siya sa malayo bilang isang bahid ng liwanag. Matapos tumakas sa isang tiyak na distansya, naramdaman ni Blake na walang sumunod, at ginamit niya ang spatial shift upang mabilis na makatakas. Bakit magiging interesado ang heaven-mending ray sa Ninth God Eye? Lubhang nalito si Blake. Batay sa kanyang nalalaman noong sinaunang panahon, ang lahing pag-aayos ng langit ay isang lahing pacifistic. Ang lahi na ito ay bihirang sumali sa mga salungatan sa mga mapagkukunan. Sa halip naglibot ito sa fan universe at inayos ang butas sa kalawakan, pinapanatili ang normal na operasyon ng buong fan universe. Hindi niya inaasahan na ang lahi na ito ay talagang lilito at makuha ang ikasyam na mata ng Diyos. Gayunpaman, ang may hawak ng heaven-mending race na bloodline ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Baka may ibang nangyari. Bumalik sa gitna ng Burning Heaven Sea, malapit sa puwang sa madilim na hadlang. Aking Panginoon, ang iyong nasasakupan ay walang kakayahan at hinayaan siyang makatakas. Kinakabahang sabi ng Diyos Panginoong Heavenly Solitude. Ayos lang. Ang Divine Emissary ay walang pakialam at tumalikod para umalis. Ang biglaang paggamit ni Blake ng kanyang trump card ay sinira ang spatial seal ng Divine Emissary at naapektuhan ang lakas ng buong hadlang. Maaari sana niyang sundan si Blake ngayon lang, ngunit kung gagawin niya, lahat ng iba pang tao sa selyadong espasyo ay makakatakas. Ang pagpapalam sa marami para sa kapakanan ng pagkuha ng isa ay malinaw na hindi isang kapaki-pakinabang na kalakalan. Whoosh! Ang Divine Emissary ay mabilis na lumipat sa ibang lugar upang patayin ang mga nakaligtas, isa-isa. Pumunta ka. Matapos ang lahat ng ito, ginamit ng tatlo ang spatial shift para umalis. Ang pakikibaka sa fragment ng ancestral artifact sa Burning Heaven simula ngayon ay naging isang misteryo. Nabalitaan na ang lahat ng mga Lord na sumunod sa fragment na iyon ay namatay sa loob. Ang bagay na ito ay nagpaalarma pa sa sagradong lupain ng Chanhe Zone, na nagpadala ng mga Lord para mag-imbestiga. Samantala, ang nahuli na si Francis ay dinala ng tatlo sa hindi kilalang lugar. Pinatay talaga nila ang lahat. Napabuntong hininga si Francis. Kahit na tinatakan siya ng Divine Emissary ng isang espesyal na sining, naramdaman pa rin niya kung ano ang nangyayari sa labas. Ang grupo ni Godlord Tyrant Dragon ay walang takot. Pinatay pa nila ang lahat ng nakatataas na miyembro ng 25-star na paksayon. Bilang karagdagan, sa sandaling mahuli siya ng Divine Emissary, naramdaman ni Francis na ang lahat ng kanyang enerhiya ay hinihigop ng madilim na gloomy na kanyang bilangguan. Ito ay tiyak na dahil dito na ang Divine Emissary ay nagpapahinga sa kanyang bantay sa paligid ni Francis. Siyempre, kahit na nahuli si Francis at natuyo ng divine power, hindi siya nataranta. Ito ay dahil may paraan si Francis para makatakas, thought teleportation. Ito ang natatanging kakayahan ng Dream God Eye.
Tanging ang dream energy at thought power lang ang kailangan para magamit ito. Walang pagmamadali sa ngayon. Tingnan natin ang kanilang paksayon at mangalap ng ilang impormasyon. Hindi nagmamadaling umalis si Francis. Ang paksayon sa likod ng Godlord Tyrant Dragon ay napakalakas at tila patay na sa pag-asang makuha ang Ninth God Eye. Ang ganitong paksayon na susunod kay Francis ay magpapahirap sa kanya na magpahinga ng maluwag. Ang mahalaga, wala siyang alam tungkol sa paksayon na ito. Kaya, binalak ni Francis na pumasok sa kuweba ng tigre at tingnan kung ano ang nangyayari. Kahit na ang kaunting pag-unawa sa paksayon na ito ay gagawing mas madali ang pakikitungo. Makalipas ang isang araw, dumating ang tatlo sa isang ilang na lugar. Naglalagay sila ng isang array. Sa loob ng madilim na bola, pinagmasdan ni Francis ang labas ng mundo. Pagkalipas ng 3 araw, natapos ang array at nagbukas ng isang misteryosong daanan. Dinala nila si Francis sa ibang lugar. Nasaan ito? Pinagmasdan ni Francis ang lahat ng kakaibang bagay sa paligid niya. Ito ay isang ethereal na mundo, ang kalangitan na may tuldok na puting ulap. 3 malalaking bundok ang lumutang sa walang hangganang kalangitan. Hindi mabilang na mga gusali ang makikita sa malalawak na bundok na ito. Sa isang sulyap, tila ang bundok ay ginawa mula sa makakapal na koleksyon ng mga gusali. Mga gusali ng legacy race ng langit. Nagulat si Francis. Oo, ang 3 malalaking bundok na ito ay sakop ng mga gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang mga gusaling ito ay mas maringal at katangi-tangi kaysa sa mga gusaling nakita niya sa lungsod ng Heaven's Legacy Race, at lahat ng mga ito ay nakalulugod sa mata, na nagpapakita ng iba't ibang uri ng estilo. Napakalaki at kumpletong mga gusali ng Heaven's Legacy Race. Hindi kaya. Biglang may naisip si Francis na walang katotohanan. Woo! Mayroong ilang dosenang maliliit na squad ng mga barkong pandigma na nagpapatrolya sa paligid ng 3 bundok na ito. Ang lahat ng mga barkong ito ay pinamamahalaan ng mga automaton, na ang pinakamahina sa kanila ay maihahambing sa ranggo ng 7 sinaunang Diyos. Magalang na tinatanggap ang Divine Emissary. Ang lahat ng mga automat ay lumuhad sa isang tuhod at tumawag. Ang Divine Emissary ay diretsyong lumipad patungo sa bundok sa gitna. Napakalaki ng bundok na ito. Habang papalapit sila, kahit ang Dream God ay ni Francis ay hindi makita ang gilid ng tuktok na ito. Ilang sandali pa, ang Divine Emissary ay pumasok sa isang itim na palasyo sa tuktok ng bundok. Bumalik ka na. Ilang sandali pagkatapos ng pagdating, umalangaw-ngaw ang isang napakalinaw na boses. 1478. Bumalik ka na. Ilang sandali matapos makapasok sa bulwagan, isang ethereal na boses ang umalangaw-ngaw. Manam. Ungol ng Divine Emissary. Bees. Biglang lumitaw ang mga puting alon sa kanyang harapan, dahan-daang bumubuo ng isang pabilog na daanan. Dinala ng Divine Emissary si Francis, Godlord Tyrant Dragon, at Godlord Heavenly Solitude sa palasyo. Madilim ang ilaw sa palasyo, at mayroon lamang isang nakaitim na matanda sa loob na tila karaniwan. Pinarangalan na Divine Emissary. Magalang na tumawag ang Diyos Lord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude. Sa nangyari, ang nakaitim na nakasuot na elder na ito ay isa ring Divine Emissary. Ngunit hindi man lang nasulyapan ng matanda ang mag-asawa, tila hindi pinapansin ang kanilang pag-iral. Mukhang nagtagumpay si Brother Beiming sa pagkuha ng Ninth God Eye. Ngumiti ang nakaitim na matanda. Ang taong nakahuli kay Francis ay tinawag na Beiming. Ang Divine Emissary ay isang titulo lamang. Isang unang langit lamang. Sa pagkilos ng Diyos na ito, natural lang na siya ay nahuli, mataray na sagot ni Beiming. Sa katotohanan, gayunpaman, siya ay medyo malungkot. Habang hinuhuli si Francis, talagang nawalan siya ng isang makapangyarihang subordinate. Hayaan mong tingnan ko itong Ninth God Eye. Nakatuon ang mga mata ng matanda sa madilim na globo sa tabi ng Beiming. Bees. Sa pag-iisip mula sa Beiming, ang selyo sa paligid ni Francis ay unti-unting kumalat. Si Francis ay lumitaw sa napakaitim na palasyo. Bagamat kakatanggal lang ni Beiming ng selyo, walang intensyon si Francis na tumakas. Malalim siya sa base ng kaaway. Sa pagpasok, naramdaman niya ang hindi bababa sa 10 Godlord aura.
Bilang karagdagan, ang nakaitim na nakasuot na elder na ito ay mas hindi maarok ni Francis kaysa sa Beiming. Sa harap ng dalawang divine emissaries na ito, hindi siya nakipagpunyagi o lumaban. Pumikit siya habang sinusubukang alalahanin ang bawat posibleng detalye. Dahil nasa loob siya ng kuweba ng tigre, natural na kailangan niyang alamin ang totoong mukha ng misteryosong paksayon na ito. Hey, wala kang dapat ikatakot. Sa ngayon ay ligtas ka. Napangiti ang matanda habang magiliw na sinabi. Si Francis ay agad na namangha. Hindi ganito ang pakikitungo ng isang bilanggo. Pakiramdam niya ay tinatrato siya ng matanda na ito na parang isang kakilala na ilang beses na niyang nakilala. Kung hindi niya alam na ang lalaking ito ay pagkatapos ng Ninth God Eye, maaaring talagang naramdaman ni Francis na siya ay ganap na ligtas. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, ang nakaitim na nakasuot na elder ay tumitig ng malalim sa kaliwang mata ni Francis na parang sinusubukang makita ang mga lihim nito. Pinagmamasdan din ni Francis ang matanda. Sa pamamagitan ng kanyang dream god ay see-through na kakayahan, natuklasan ni Francis na mayroong isang lubhang nakakatakot na enerhiya na nakatago sa loob ng katawan ng nakaitim na nakasuot na elder. Bukod dito, ang enerhiya na ito ay lubhang komplikado. Kahit na tinitingnan ito, hindi pa rin maintindihan ni Francis. Tila naramdaman ng nakaitim na nakasuot na elder na may natuklasan si Francis tungkol sa kanya. Tulad ng inaasahan ng Ninth God Eye. Malalim na ngumiti ang matanda bago tumalikod para umalis. Biz. Agad na kumilos si Beiming na nagpakawala ng madilim at magulong enerhiya na muling nagselyo kay Francis. Hintayin natin ngayon. Darating na ang iba pang Palace Kings, Divine Emissaries, at maging ang Protector. Ang nakaitim na matanda ay tumingin kay Beiming at sa kanyang mga nasasakupan. Ibang banal na emisaryo. Nagulat si Francis. Mula sa mga salita ng matanda ngayon, mayroon pa ring mga Divine Emissaries bukod sa dalawang ito. Kailangang mapagtanto ng isa na ang mga Divine Emissaries ay mga top-class na Third Heaven God Lords. Mayroong ilang mga ganoong individual dito. Makalipas ang kalahating araw, isang taong nababalot ng pulang ilaw ang dumating sa bulwagan. Unti-unting pumasok ang mga miyembro. Napakaraming eksperto. Natigilan si Francis. Sa oras na ito, 15 Lord ang dumating sa palasyong ito. At bukod sa nakaitim na matanda, may 4 na iba pa sa antas ni Beiming. Halos lahat ng mga taong ito ay nagtanong kay Beiming kung nakikita nila ang Ninth God Eye, ngunit lahat sila ay tinanggihan. Mula dito, makikita na ang nakaitim na nakasuot na elder ay may medyo espesyal na katayuan. Sa panahong ito, nagawang makinig ni Francis sa mga pag-uusap na isinasagawa sa pagitan ng mga eksperto sa loob ng palasyo. Natuklasan niya na ang mga individual tulad ng Godlord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude ay ang Palace Kings na binanggit ng nakaitim na nakasuot na elder. Ang mga Palace Kings na ito ay nanirahan sa mga paksayon na kilala bilang Defying Palaces. Mayroong 9 sa mga paksayon na ito, kasama ang Demon-Defying Palace of Godlord Tyrant Dragon na isa sa kanila. Sa ibaba ay ang Heaven Halls, kung saan mayroong 18. Ang Heavenly Demon Hall na pinuntahan noon ni Francis ay isa sa mga ito. Habang mas naiintindihan niya, mas nabigla si Francis. Gaano kalaki ang pangkat na ito? Kung tama ang kanyang hula, ang 18 Heaven Hall ay malamang na ipinamahagi sa 18 zone ng Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi niya akalain na magkakaroon ng paksayon na kumalat sa buong Ancient Desolate Realm of Gods. Ito ay sobrang nakakatakot. Ang 18 Heaven Hall ay katumbas ng 18 peak 4-star factions habang ang 9 na Defying Palaces ay parang 9 na 5-star factions. Biglang tumayo ang lahat ng miyembro ng palasyo at tumingin sa labas. Swish! Isang malaki at kahangahangang matanda ang biglang lumitaw sa palasyo. Nakayuko siya at nakakuba, ang kanyang balat ay kasing gaspang ng balat ng 1,000 taong puno at natatakpan ng kakaiba at simpleng mga tato. Bagamat mahirap gawin ang mga ito, ang isang sulyap ay sapat na upang maakit, at parang nakikita ng isa ang lahat ng uri ng kakaiba at misteryosong bagay sa loob nila. Ang matanda ay may malalim at walang hangganang mga mata, at ang kanyang puting balbas ay umaabot sa lupa.
Magalang na tinatanggap ang Panginoong tagapagtanggol. Lahat ng dalubhasa ng Diyos na Panginoon sa palasyo ay yumuko. Masasabi ni Francis na ang karamihan sa mga tao sa palasyo ay nakadama ng taos-pusong paggalang sa tagapagtanggol na ito. Tagapagtanggol. Nagulat si Francis. Ito ay maliwanag na ang tagapagtanggol na ito ay may mas mataas na katayuan kaysa sa Divine Emissaries. Ang mga Divine Emissaries ay mga namumukod tanging Third Heaven Godlords, kaya anong uri ng lakas ang taglay ng Protector na ito? Nakatuon ang tingin ng Protector sa Dark Sphere na naglalaman ng Francis. Nang tumingin si Francis sa kanyang mga mata, medyo na-hypnotize siya. Kasabay nito, pakiramdam niya ay medyo nalantad ang mga sikreto niya. Paano naging ganito? Naalarma si Francis. Bihira siyang magkaroon ng ganitong pakiramdam. Kailangang mapagtanto ng isa na kahit isang Eye of Destiny na kapareho ng antas ay hindi makikita ang alinman sa kanyang mga lihim. Karamihan sa mga miyembro ay dumating na. Maraming tao sa Siyam na Palace Kings at ang mga Divine Emissaries ang hindi makakarating. Ang katawan ng tagapagtanggol ay kumislap, at siya ay nagpakita sa nakataas na plataporma ng palasyo. Inilabas niya ang isang daliri, ipinadala ang isang bola ng Heaven's Legacy Race character na bumababa sa maliit na globo na naglalaman ng Francis. Sa sandaling ito, natuklasan ni Francis na wala siyang nakikita o naririnig. Ang Ninth God Eye ay nakunan na. Nakagawa kami ng karagdagang pag-unlad sa aming layunin. Ang tagapagtanggol ay tila nasa sabik. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro sa palasyo ay may pinanibik sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang aming madalas na mga operasyon upang makahanap ng impormasyon sa Ninth God Eye ay naging sanhi ng ilang mga sacred lands at mga lihim na paksayon upang mapansin. Sinimulan ng nakaitim na nakasuot na elder ang kanyang ulat. Natural na imposible para sa isang napakalaking paksayon na gumana ng buong lihim. Gayunpaman, si Francis ay talagang natigilan na ang napakalaking paksayon ay nagawang manatiling napakahusay na nakatago. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Tungkol sa Ninth God Eye, ang Heaven Lord ay gagawa ng personal na pagbisita. Sa ngayon, aayusin muna natin ang ibang mga bagay. Ngumiti ang tagapagtanggol. Kamahalan sa langit na Panginoon. Nagulat ang lahat, naging seryoso ang mga ekspresyon nila. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako ng sapat para makita ang kanyang kamahalan sa langit na Panginoon. Ang Diyos Lord Heavenly Solitude ay hindi kapani-paniwalang nasa sabik. Sa loob ng paksayo na ito, palagi niyang naririnig ang tungkol sa Heaven Lord na ito, ngunit hindi pa niya ito nakilala. At ngayon, dahil sa koneksyon niya sa Ninth God Eye, malapit na niyang makita ang Heaven Lord. Napakakaunting mga tao ang dapat na nakakaalam na ang Ninth God Eye ay nakuhanan. Maging si Blake, na nakatakas sa araw na iyon, ay hindi pa nagpahayag ng balitang ito. Ito ay dahil sigurado siya na ang paksayon sa likod ng Godlord Tyrant Dragon ay binabantayan na siya ngayon. Kaya naman, hindi niya inilantad ang kanyang pagkakakilanlan at nagpas siyang maghintay man lang hanggang sa makabalik siya sa sagradong lupain bago magsalita tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, sa isang liblib na lugar sa kanluran ng Ancient Desolate Realm of Gods, kakaunti ang nakakaalam nito at nabigla. Ang liblib at lihim na lugar na ito ay isang lupain ng mga luntiang burol at malinaw na tubig na nababalot ng matagal na hamog. Sa kaibuturan ng lupaing ito na nababalot ng fog ay maraming anim na panig na tore. Kung narito si Francis o Angelica, tiyak na mararamdaman nila na ang anim na panig na tore na ito ay medyo katulad ng Six Warlock Divine Tower ng Asher Flower Continent. Gayunpaman, sa laki lamang, ang mga tore na ito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa Six Warlock Divine Tower. At sa loob ng mga tore na ito, ang mga dingding ay natatakpan ng mga karakter ng Heaven's Legacy Race at lubhang misteryosong mga guhit na puno ng malalim at katangi-tanging kahulugan. Kabilang sa mga anim na panig na tore na ito ay isang abnormal na malawak at kahanga-hanga, isang itim na tore na tila nasa gitna ng mundo. Swish! Swish! Maraming nasa katanghaliang gulang at matatandang nakasuot ng itim na damit ang lumilipad sa paligid ng anim na panig na tore na ito.
Lahat sila ay may pag-aalala sa kanilang mga mukha habang sila ay nagmamadali patungo sa madilim na tore na iyon sa gitna. Anong gagawin natin ngayon? Nakuha na nila ang Ninth God Eye. Grabe ito. Lord Chanwo, ang iyong nasasakupan ay may dapat iulat. Ilang matatandang may malakas na aura ang nakatayo sa pinakamataas na palapag ng itim na tore. Whoosh! Isang pilak na liwanag ang bumungad sa gitna ng sahig. Lumitaw ang malabo na puting figure ng isang babae. Ang babaeng ito ay may mukha ng kalmado at ganap na kagandahan, ang kanyang malalim at tahimik na puting mga mata ay tila nakikita ang lahat ng bagay sa mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, ang babae ay naglabas ng hindi maarok at ethereal na aura. Ang maraming pantas na naruroon ay nabigla. Isang malaking kulay pilak itim na pusa ang tumatamlay sa balikat ng babae. Moo! Ang tamad na pusa ay biglang nagmulat ng mga mata, humikab, nagunat ng katawan, at nagpakawala ng mahaba at kakaibang sigaw. Quincy, nasaan si Lord Chanwo? Isang kulubot na matanda ang humakbang at dahan-daang nagtanong. Malapit nang dumating si Grandmaster, mahinahong sagot ng babaeng nakaputing damit, at pagkatapos ay pumunta siya sa gilid at umupo. Ngunit ang bagay na ito ay sadyang napaka-importante para sa sinuman na makapagpahinga. Ha! Nagkamali kami ng kalkula. Nakuha nila ang Ninth God Eye. Kailangan nating kumilos. Nag-aalala silang nag-uusap sa isa't isa. Kung hahayaan natin si Yu Tianxuan na sumanib sa Ninth God Eye, hindi maiisip ang kahihinatnan. Ang pagbanggit kay Yu Tianxuan ay naging sanhi ng paghinto ng lahat sa silid, iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, puot, paghanga, takot. Makakapagdesisyon lang tayo kapag dumating na si Lord Chanwo. Deklare ng kulubot na matanda. 1479. Habang nakikinig si Quincy sa mga pag-uusap ng mga pantas sa tore, kumislap ang kanyang mga mata sa pagkabalisa at pagdududa. Sa sandaling ito, beats. Ang mga mahiwagang pattern ng bituin ay lumitaw sa ika-49 na palapag, hindi nakikitang mga alon ng enerhiya na umaagos sa buong mundo. Ilang sandali pa, may lumitaw na figure sa gitna. Ang figure ay puting buhok na matanda, ang kanyang balbas ay umaabot sa sahig, ang kanyang figure ay malaki at kahanga-hanga. Sa kanyang likod ay isang mabigat na kulay abo na shell kung saan inukit ang mga sinaunang at misteryosong mga inscription na tila na puno ng mga misteryo ng mundo. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtayo roon, naglabas na siya ng isang time-worn aura. Para siyang isang taong naroon sa simula ng lahat at umiral hanggang sa kasalukuyan. Pagbibigay galang kay Lord Chanwo. Ang mga makapangyarihang pantas sa ika-49 na palapag ay yumuko lahat. Grandmaster. Tumayo din si Quincy. Lord Chanwo, ang ika-9 na mata ng Diyos, ang kulubot na elder ay nagtaas ng ulo at agad na sinabi. Alam ko na, mahinahong sabi ni Chanwo, ang kanyang sinaunang at pagod na boses ay tila nanggaling sa ibang space-time. Tumahimik ang mga pantas at bumaling kay Chanwo. Dahil alam na ni Lord Chanwo ang lahat, ano ang susunod nilang gagawin? Quincy, ano ang nakita mo? Ibinaling ni Chanwo ang kanyang matalinong mga mata kay Quincy at nagtanong. Lumingon din ang ibang pantas kay Quincy. Walang pag-aalinlangan na alam na ni Quincy ang tungkol sa nangyari sa Ninth God Eye, ngunit tila naayos na niya ang sarili. Grandmaster, marami akong nakikitang magkahiwalay na imahe at mga pahiwatig. Nagsimulang umikot ang mga mata ni Quincy, na nagmumula sa kakaibang alon na pumasok sa isip ni Chanwo. Ang Grandmaster ni Quincy ay ang Sixth Warlock Divine Sage ng Continent Zone. At ang Sixth Warlock Divine Sage ay isa talaga sa mga clone ni Chanwo. Ang Sixth Warlock Divine Sage ay kagustuhan ni Chanwo, kaya tinawag pa rin siya ni Quincy na Grandmaster. Ipinikit ni Chanwo ang kanyang mga mata, at ang kanyang aura ay tila ganap na naglaho. Ang itim na tore ay naging ganap na tahimik. Alam ng lahat ng pantas na sinimulan ni Lord Chanwo ang kanyang mga panghuhula. Pagkaraan ng mahabang panahon, binuksan ni Chanwo ang kanyang mga mata. Ang Ninth God Eye ay nagtataglay ng isang tadhana na mahirap unawain.
Kahit na siya ay isang sitwasyon ng tiyak na kamatayan, may posibilidad pa rin na gawing kapalaran ang Bane. Nang marinig ang mga salita ng kanyang Grandmaster, bahagyang lumuwag ang kilay ni Quincy. Natural na naiintindihan ng ibang pantas ang sinasabi ni Lord Chanwo, ngunit dahil sa kahalagahan ng bagay na iyon, nahirapan silang magpahinga. Gayunpaman, kailangan din nating gumawa ng kaunting bagay. Nakatingin si Chanwo sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na mahirap makita ng ordinaryong tao. Sa kabilang banda, biglang nakita ng nakakulong na si Francis ang sitwasyon sa palasyo. Mukhang tapos na ang meeting nila. Tinitigan ni Francis ang mga miyembro sa palasyo. Bagamat hindi pa siya nakapunta sa maraming sacred lands, tinansya niya na kahit ang middle at upper echelon na miyembro ng isang sacred land ay hindi makakapagkumpara sa misteryosong paksayon na ito. Dalhin mo siya. Utos ng tagapagtanggol. Kinuha ni Beiming si Francis at naghanda na umalis sa palasyo. Ngunit sa sandaling ito, ang tagapagtanggol ay biglang tumayo, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Dumating na ang kanyang kamahalan ng Heaven Lord. Panginoon sa langit. Nang marinig ni Francis ang titulong ito, hindi niya maiwasang manginig sa hindi maipaliwanag. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang tinatawag na Heaven Lord ang pinuno ng pangkat na ito. Ngunit sa oras na ito, umalis na si Beiming kasama si Francis. Matapos gumawa ng maraming pagliko, dumating ang Beiming sa isang napakalaking selyadong espasyo. Pagkatapos ihagis si Francis sa loob, umalis siya. Heaven Lord. Anong klaseng tao siya? Si Francis ay labis na mausisa. Kanina, handa siyang umalis gamit ang thought teleportation, ngunit ngayon, nagpasya si Francis na manatili ng kaunti pa. Nagpatuloy si Francis upang suriin ang kanyang paligid, tinitingnan ang bawat detalye. Bumalik sa napakaitim na palasyo, dahan-dahang pumasok ang isang kahanga-hanga at tuwid na matanda na nakasuot ng puting damit. Lahat ng tao sa palasyo ay nakatutok sa lalaking ito. Ang matanda ay may kalmado at patag na aura, at ang kanyang marangal na mukha ay naglalaman ng isang pahiwatig ng init at pagmamahal habang ang kanyang katawan ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na estilo. Ito ba ang kanyang kamahalan ng Heaven Lord? Kahit na ang elder na ito ay tila hindi kawili-wili, kahit na karaniwan, naramdaman ng Diyos Lord Heavenly Solitude na nanigas ang kanyang buong katawan, at hindi man lang siya ng ahas na huminga ng masyadong malakas. Iyong kagalang-galang na Heaven Lord, pakiusap. Umalis ang tagapagtanggol sa kanyang sariling upuan at tumayo sa gilid. Ngayon lang natitiyak ng mga Palace Kings na ang taong ito ay tunay na maalamat na Heaven Lord. Ang mga divine emissaries sa kabilang banda ay may mga pagpapahayag ng lubos na paggalang at pagsamba sa buong oras na ito. Mahusay kayong lahat sa matagumpay na pagkuha ng Ninth God Eye. Ang Heaven Lord ay nagsalita sa isang mainit at magnetic na boses. Bahagyang itinaas ni Beiming ang kanyang ulo sa pagmamalaki. Ang Diyos Lord Tyrant Dragon at God Lord Heavenly Solitude ay halos naglabas ng kagalakan sa kanilang mga mukha. Ang tagapagtanggol ay nagpatuloy na iulat ang ilan sa mga mas mahalagang bagay sa Panginoon ng Langit. Nang matapos ang komperensya, muling tumayo ang Heaven Lord. Ang ikasyam na mata ng Diyos ay nakuha na. Ang aming layunin ay hindi malayo. Ang mga mata ng Heaven Lord ay tumitig sa walang katapusang kawalan, tila nakikita kung ano ang hindi nakikita ng iba. Nang makaalis na ang lahat ng Palace Kings, sa wakas ay nagulat ang tagapagtanggol, batay sa aming kasalukuyang pagsusuri, kung direkta naming sakupin ang ikasyam na mata ng Diyos, ang mga pagkakataon na magtagumpay ay hindi man lang umabot sa 10%. At kung maghahanda tayo para sa seizure right. Medyo nabalisa ang Heaven Lord habang nagtatanong. Wala pang 30%. Ang sabi ng tagapagtanggol pagkatapos ng ilang pag-iisip. 30% ay napakababa pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang Ninth God Eye ay natatangi. Kung nabigo sila, wala nang susunod. Ano ang rate ng tagumpay kung kusang ibibigay niya ito? Nanatiling kalmado ang Panginoong Langit. Ito ay tila nasa loob ng lahat ng inaasahan. Kung ibibigay niya ito sa kanyang sariling kalooban, ang antas ng tagumpay ay tumataas sa higit sa 60%. Ang mga mata ng Heaven Lord ay kumislap sa balitang ito. Pupunta ako at makikipag-chat sa kanya.
Pagkasabi nito, naglaho ang Heaven Lord. Sa loob ng isang maluwang na silid na gawa sa metal, si Francis ay nasa kalagitnaan ng pagmamasid kung paano nabuo ang kanyang kapaligiran. Biglang may lumitaw na figure sa daanan sa harapan niya. Sino nandyan? Naalarma si Francis sa puting damit na figure. Wala siyang naalalang nakakita ng ganoong individual sa napakaitim na palasyo. Bukod dito, hindi nakikita ni Francis ang lalaking ito. Gayunpaman, ang elder na ito ay walang puot at kahit na may ngiti sa kanyang mukha. Kakaiba, ang ngiting ito ay nagparamdam kay Francis ng hindi maipaliwanag na pagmamahal at pagpapalagayang loob. Handa ka bang makipagtulungan sa pagbibigay ng Ninth God Eye? Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay diretso sa punto. Imposible. Naramdaman ni Francis na may kakaiba, ngunit ang kanyang tugon ay mabilis at matatag. Pinapayo ko sa iyo na pag-isipan itong mabuti. Bagamat taglay mo ang Ninth God Eye, hindi ka pa ganap na nag-mature, at hindi pa rin buo ang God Eye. Sa kasalukuyan mong antas ng cultivation, hindi mo magagamit ang tunay na kapangyarihan ng God Eye. Ang matanda na nakasuot ng puti ay dahan-daang lumapit, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kaliwang mata ni Francis habang siya ay nakangiti. At paano naman? Medyo nagulat si Francis. Paanong ang isang makapangyarihang paksayon ay magpadala lamang ng isang matandang tulad nito upang akitin siya? Bilang karagdagan, kasama ang Ninth God Eye, nagawa niyang makamit ang isang kahangahangang rate ng pag-unlad. Kung bibigyan pa siya ng kaunting oras, tiwala si Francis na kakaunti na lang ang natitira na susubukan na agawin ang Ninth God Eye mula sa kanya. Nakita mo na rin. Ang pangkat na nasa ilalim ng aking kontrol ay maihahambing sa isang sagradong lupa habang ikaw ay kasalukuyang walang iba kundi karne sa cutting board. Patuloy ng matanda na nakasuot ng puting damit. Si Francis ay namangha. Ang taong ito ay ang Heaven Lord na binanggit ng tagapagtanggol. Bakit pa niya sasabihin na ang paksayo na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol? Hindi kailanman naisip ni Francis na ang isang ordinaryong mukhang elder ang magiging pinuno ng napakalaking paksayon, at kakausapin niya ito ng mahinahon. Dahil iyon ang kaso, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa akin? Agad na tanong ni Francis. Talagang wala siyang lakas para makipaglaban sa misteryosong paksayon na ito. At least on the surface, dalawa lang ang choices niya, submit or die. Pero kung ganoon nga talaga, hindi na sana pumunta dito ang matandang ito para makipag-ayos. Sana ay kusang loob mong ibigay sa akin ang Ninth God Eye. Walang pag-aalinlangan na ipinahayag ng Panginoong Langit. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Francis, ayon sa teorya ay wala siyang ibang pagpipilian, ngunit may pagkakataon na handang ibagsak ni Francis ang lahat kasama niya. Hindi ko maibibigay sa iyo ang Ninth God Eye. Agad na tumanggi si Francis, ang kanyang paninindigan ay hindi sumusuko. Ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay tila nagsasabi sa Heaven Lord na kung susubukan niyang sakupin ang mata ng Diyos, mas gugustuhin ni Francis na sirain ito. Ito ang betting chip ni Francis. Ang Ninth God ay nakailangan ng kabilang partido ay kasalukuyang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa pamamagitan ng paghahatid ng mensaheng ito, tiniyak ni Francis na ang kabilang partido ay hindi walang habas na aatake sa kanya. Ang pag-agaw sa Ninth God Eye ay hindi magbabante sa iyong buhay. Bilang karagdagan, ako ay personal na nagustuhan sa iyo. Kung ibibigay mo ang Ninth God Eye, maaari kang maging isang pangunahing miyembro na may status na katumbas ng isang divine emissary. Ang Heaven Lord ay hindi nagulat at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang Panginoong Langit noong una ay ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pagbisita at ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, nagsimula na siyang mag-alok ng mga insentibo. Namula ang mukha ni Francis. Ang katayuan ng isang banal na emissary sa pangkat na ito ay kitang-kita, at ang mahiwagang paksayon na ito ay may lakas na katumbas ng isang sagradong lupain. Ang maging miyembro ng mataas na echelon ng gayong makapangyarihang paksayon ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon na makukuha lamang sa pamamagitan ng swerte. Ngunit ang betting chip ni Francis ay ang Ninth God Eye. Ang insentibo na ibinigay ng Heaven Lord ay hindi masyadong malaki kung ikukumpara. Siyempre,
Masisiguro ko rin na ang iyong lakas ay mabilis na maaabot sa Divine Emissary level, marahil ay umabot pa sa God King level. Tutal, ang Ninth God ay hindi nakikitang binabago ang lahat tungkol sa iyo. Kahit na mawala ang Ninth God ay sa puntong ito, magkakaroon ka pa rin ng potensyal na maging isang God King. Ang Heaven Lord ay nagsalita sa casual na tono na para bang ang lahat ng kanyang inilalarawan ay napakasimple. Diyos Hari. Ang mga mata ni Francis ay nalilito. Ang alok na ginawa ng Heaven Lord ay talagang hindi ka panipaniwala. Sa pamamagitan ng voluntaryong pagbibigay ng Ninth God ay, maaari siyang maging bahagi ng upper echelon ng paksayo na ito at maging isang top-class expert ng Ancient Desolate Realm of Gods, isang God King. Kung talagang nasa desperado si Francis na walang paraan para makaalis, ang pagbibigay ng Ninth God ay talagang ang pinakamatalinong pagpipilian. Bilang kabayaran sa pagkawala ng bloodline ng Ninth God ay, maaari din kitang payagang pumili sa alinmang bloodline sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Habang tumatakbo ang isip ni Francis, nag-alok ang Heaven Lord ng isa pang nakakagulat na insentibo. Anumang isa sa nangungunang 10 sinaunang linya ng dugo. Kailangang mapagtanto ng isa na, sa mata ng mga karaniwang tao, ang nangungunang 10 sinaunang linya ng dugo ay gawa-gawa at pinakamataas na linya ng dugo, na hindi ka panipaniwalang bihira. At ngayon, ang matandang ito ay nangako kay Francis ng isang bloodline ng ganitong antas. Kung si Francis talaga ang pipili, tiyak na pipiliin niya ang numero 1 sinaunang lahi. Gayunpaman, kapag nagsasama sa isang bloodline pagkatapos ng kapanganakan, ang pagiging tugma ay magiging napakababa. Naalala ni Francis na nagawa lamang ni Yu Heng na makipag-ugnay sa 20-30% ng bloodline ng sinaunang lahi. Matapos sabihin ang lahat ng ito, ang Heaven Lord ay mahinahong tumitig kay Francis. Kumpiyansa siya na walang sinuman ang may kakayahang tumanggi sa gayong mga insentibo, ang posisyon ng Divine Emissary, God King Cultivation na nasa tuktok ng Third Heaven, at isang pagpipilian ng bloodline mula sa alinman sa nangungunang 10 sinaunang lahi. 1480. Kasalukuyang nag-aalok ang Heaven Lord ng mga kondisyon na hindi mapaglabanan ng sinuman, ang posisyon ng Divine Emissary, God King Cultivation na nasa tuktok ng Third Heaven, at isang pagpipilian ng bloodline mula sa alinman sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Kahit na ito ay napakamahal, lahat ng ito ay sulit kung makuha niya ang kanyang mga kamay sa nag-iisang Ninth God Eye. Whoosh! Huminga ng malalim si Francis, medyo pinapalma ang sarili. Kung wala siyang kakayahan sa trump card para makatakas, talagang maaaring tinukso siya ng Heaven Lord na ipagpalit ang kanyang Ninth God ay para sa lahat ng mga bagay na ito. Siyempre, hindi rin niya kaagad natatanggi ang mga bagay na ito dahil ito ay maghahatid ng hinala ng Heaven Lord. Ang sinumang walang landas ng pag-urong ay malamang na hindi tatanggi sa mga ganitong insentibo. Bigyan mo ako ng oras para makapag-isip. Si Francis ay nagpahayag ng pakikibaka at pag-aalinlangan. Ayos lang. Dito ka na lang tumira. Kung may kailangan ka, kailangan mo lang sabihin sa isang tao. Matapos marinig ang sagot ni Francis, ang Heaven Lord ay mahinahon at walang pakialam na sumagot. Umalis ang Heaven Lord. Ang taong ito ay hindi simple. Mahinang bumantong hininga si Francis. Malinaw na kailangan ng Heaven Lord ang Ninth God Eye, ngunit hindi siya nagmamayabang o nagmamadali sa harap niya. Ang impulse ay isang demonyo, ngunit ang Heaven Lord ay anumang oras ay kayang panatilihin ang kanyang kalmado at suriin ang lahat. Kinailangan ni Francis na tretuhin ang taong ito ng may higit na pag-iingat kaysa karaniwan. Pagkatapos umalis sa lihim na silid. Kamahalan, kumusta? Mahinang tanong ng tagapagtanggol. Nagawa ng batang ito na manatiling kalmado kahit na nasa panganib, at naiintindihan din niya ang kahalagahan ng Ninth God Eye. Nakaya niyang labanan ang lahat ng mga toksong inilatag ko sa kanya. Ang ekspresyon ng Heaven Lord ay biglang naging matalino at malayo ang paningin. Ano ang susunod nating gagawin? Ang tagapagtanggol ay humiling ng pagtuturo. Ihanda ang ritual ng pag-agaw ng God Eye, at pagkatapos ay ihanda ang illusory Heaven Array Tool.
Kung hindi siya papayag sa huli, kukunin natin ang Ninth God ay sa pamamagitan ng puwersa. Agad na sumagot ang Heaven Lord, kumikilos na parang naplano na niya ang lahat ng nasa isip niya. Ang Illusory Heaven Array Tool ay isang espesyal na tool na nilikha sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga arrays ng Heaven's Legacy Rays at mga instrumento nito. Maaari nitong hilahin ang kalooban ng isang Diyos na Panginoon sa isang panaginip ng hindi nakikita, na nag-aalis sa kanila ng kakayahang lumaban. Kung handa si Francis na makipagtulungan sa kanila, hindi nakakailanganin ang Illusory Heaven Array Tool. Ngunit kung hindi siya papayag, gagamitin nila ang tool para agawin ang mata mula sa kanya. Bagamat mababa ang pagkakataong magtagumpay, ito lang ang kanilang paraan. Ang ritual ng pag-agaw ng God Eye at ang Illusory Heaven Array Tool ay aabutin ng 2 taon upang may handa. Sa pinakamabagal, maaari nilang makuha ang Ninth God Eye sa loob lamang ng 2 taon. Makalipas ang 3 araw, muling binisita ng Heaven Lord ang secret chamber kung saan nakakulong si Francis. Sa oras na ito, si Francis ay naglilinang sa space-time robe, ngunit naramdaman pa rin niya ang pagdating ng Heaven Lord. Ang iyong sining ay medyo disente, ngunit ito ay maaari lamang tumagal sa iyo hanggang sa tuktok ng unang langit. Mayroon kang maraming uri ng layunin, ngunit dahil hindi sila magkapareho ng antas, ang iyong banal na kapangyarihan ay hindi ang pinakamalakas na maaari, biglang sabi ng Heaven Lord. Agad na tinapos ni Francis ang kanyang pag-iisa. Ang Heaven Lord, kahit na pinaghihiwalay ng isang dimensyon, ay nakikita pa rin kung paano nililinang ni Francis, at nakikita pa niya ang mga kalakasan at kahinaan ng kanyang sining at nagbibigay ng ilang mga punto sa kanyang kasalukuyang mga kapintasan. Si Francis ay napuno ng parehong pagkabigla at paghanga. Naglilinang ako ng maraming uri ng layunin at kulang ang mga mapagkukunan para sa mga ito. Maaari bang magbigay ng ilan ang iyong kagalang-galang na Heaven Lord? Sinisiyasat ni Francis. Dahil binigyan na niya ito ng mga payo, malamang napapayag din siya sa kahilingang ito. Walang problema. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Tumango ang Heaven Lord at direktang sumang-ayon. Napatulala si Francis. Naniniwala siya na ang Heaven Lord ay muling maghaharap sa usapin ng Ninth God Eye. Sa halip, pumayag ang Heaven Lord nang walang anumang abala. Kinabukasan, may dumating na 2 tao. Ang isa sa mga taong ito ay si Beiming. Ito ang mga mapagkukunan na kailangan mo. Kinuha ni Beiming ang isang interspatial na dimensyon. Nagulat si Francis. Ang Heaven Lord ay aktwal na nagpadala ng 2 divine emissaries para sa isang maliit na bagay. Pagkatapos kunin ang interspatial na dimensyon, iniskan ito ni Francis gamit ang kanyang divine sense. Nandoon lahat ng kailangan niya. Anong ginagawa niyong dalawa? Tumingin si Francis sa 2 divine emissaries, na hindi umalis pagkatapos ihatid ang interspatial na dimensyon. Maraming bagay na dapat asikasuhin ang kanyang kagalang-galang na Heaven Lord. Kung may kailangan ka, maaari mo lang kaming tanungin. Inilibot ni Beiming ang kanyang mga mata kay Francis. Kung hindi dahil sa utos ng Heaven Lord, hinding-hindi niya gagawin ang ganito. Nalaglag ang panga ni Francis. Ang ganitong uri ng paggamot ay medyo napakahusay. At saka, ibig sabihin ba noon, kung hindi abala ang Heaven Lord, araw-araw niya sana siyang kasama. Kailangan ko ng ilang mapagkukunan na makakatulong sa akin na patatagin ang core ng isang divine kingdom. Nagpasya si Francis na maaari rin niyang hingin ang mga bagay na kailangan niya. Ang refinement ng Ancient Dream Realm ay malapit nang matapos, ngunit dahil ang Divine Kingdom ay napakalaki, ang core ay maaaring hindi matatag. Nagtinginan ng 2 divine emissaries na nagtataka. Hindi nila inaasahan na magiging napakawalandian ni Francis na agad siyang magre-request. Ang mga materyales upang patatagin ang core ng isang Divine Kingdom ay napakabihirang sa labas ng mundo. Ang ubod ng isang banal na kaharian ang magpapasya sa kalidad nito. Whoosh! Agad na umalis si Beiming. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik siya na may dalang kayamanan para sa pagpapatatag ng isang Divine Kingdom ng core, ang Heavenly Embryo Jade Spirit Blood. Maraming salamat! Kinuha ni Francis ang Heavenly Embryo Jade Spirit Blood.
Pagkatapos ay dumiretso siya sa Ancient Dream Realm. Ang biglaang pagkawala ni Francis ay naging sanhi ng pagtataka ng dalawang divine emissaries, na kumikislap ang kanilang mga mata. Isa ba itong Divine Kingdom? Tinitigan ni Beiming ang Secret Chamber. Relax. Kahit ang isang God King na bihasa sa isang space law ay hindi makakaalis sa dimensyong ito. Ang ibang Divine Emissary ay walang pakialam. Sa loob ng Ancient Dream Realm, mabilis na natapos ni Francis ang pagpino at pagpapatibay ng core. Ginugol niya ang mga susunod na araw gamit ang batch ng mga mapagkukunan na nakuha niya upang linangin ang kanyang iba pang mga intent. Kapag naubos na siya, hihingi pa siya. Ang dalawang Divine Emissaries ay agad natutuperin ang kanyang mga kahilingan. Lumipas ang kalahating taon, habang si Francis ay lalong lumakas. Naghahanda na ngayon si Francis na maghanap ng ilang impormasyon at katalinuhan bago umalis. Gayunpaman, ang napakahusay na pagtrato na ibinigay ng Heaven Lord sa kanya ay talagang naging dahilan para hindi siya umalis. Ang aking mga layunin ay gumawa ng maraming pag-unlad kamakailan. Diyos Lord Beiming, mangyaring makipag-usap sa akin ng kaunti at mag-alok ng ilang mga payo. Ito ang kahilingan ni Francis isang araw. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Hindi napigilan ni Beiming na matawa. Siya ay isang peak third heaven expert na may dugo ng 6th ranked heaven mending race. Kahit na umunlad ang maraming layunin ni Francis, si Francis ay magiging walang magawa laban sa kanya. Gayunpaman, dahil ito ang kahilingan ni Francis, maaari lamang sumang-ayon si Beiming. Siyempre, naglagay din ng limitasyon si Francis. Hindi pinahintulutan si Beiming na gamitin ang kanyang bloodline energy. Ito ay dahil hinahasa niya ang kanyang lakas, kaya ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan ng Dream God Eye. Magpalit tayo ng pwesto. Kumunat ang noo ni Beiming at tumalikod para umalis. Pumunta silang dalawa sa isang silid na dalubhasa sa pagsasanay. Ang espasyo dito ay napakahirap na kahit ang isang Third Heaven Godlord ay mahihirapang masira. Simulan na. Tumawag si Francis. Agad na pinalibot ni Beiming ang kanyang madilim at magulong enerhiya at naglunsad ng isang pag-atake. Si Beiming ay labis na ayaw makipaglaban sa isang walang kabuluhang labanan, at nagsimula siyang maput kay Francis. Ang banal na kapangyarihan ng ikatlong langit na Diyos Panginoon. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Francis. Pinagsama niya ang kanyang Chaos Origin Divine Power sa isang Chaos Origin Divine Sword. Sa kasalukuyan, bukod sa kanyang Space Law, ang iba pang intent sa kanyang Chaos Origin Divine Power ay nasa level 9. Napunan niya ang kapintasan na itinuro ng Heaven Lord. Boom! Bang! Ipinadala niya ang kanyang espada sa pag-atake ng Divine Power ng Beiming. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga braso at naging manhid, kaya agad niyang pinakawalan ang mas maraming Chaos Origin Divine Power. Boom! Bang! Bumagsak. Ang divine power ni Beiming ay nabasag ni Francis, ngunit gayon din ang Chaos Origin Divine Sword. Okay. Tuwang-tuwa si Francis. Bago ito, ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay nasa antas ng isang ordinaryong Second Heaven Godlord, ngunit pagkatapos ng panahong ito ng cultivation at research, makakalaban niya ang divine power ng isang Third Heaven Godlord. Siyempre, casual lang na umatake si Beiming ngayon, gamit lang ang kaunting kapangyarihan niya. Sa di kalayuan, nagulat si Beiming. Ang kanyang divine power ay talagang katulad ng aking primal Chaos Divine Power. Nagdilim ang mga mata ni Beiming bagamat medyo absent-minded siya, malinaw pa rin niyang nakita ang nangyari kanina. Ang Chaos Origin Divine Power ni Francis ay medyo katulad ng kalikasan sa kanyang primal Chaos Divine Power. Ngayon lang, ang Chaos Origin Divine Sword ni Francis ay lumamon pa ng kaunti sa primal chaos na enerhiya, na nagkakaroon ng bahagyang pagtutol dito. Para sa batang ito na talagang makapaglinang ng ganitong uri ng banal na kapangyarihan ay talagang pambihira. Si Beiming ay sa loob-loob na medyo namangha. Matapos makipagpalitan ng 10 suntok, nadagdagan ni Beiming ang kanyang kapangyarihan. Matapos matalo, bumalik si Francis upang tunawin ang karanasang ito at linangin. Gayunpaman, nabigla pa rin si Beiming.
Sa loob lamang ng kalahating taon, mas lumakas ang kanyang bilanggo. Sa ilang mga pagitan, hihilingin ni Francis kay Beiming na makipag-spar sa kanya. Natagpuan ito ni Beiming na lubhang nakakainis. Para sa kanya na maging sparring partner para sa isang brat na tulad nito ay ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Bukod dito, humiling din si Francis ng maraming cultivation resources. Isang araw, hinanap ni Beiming ang tagapagtanggol. Protector, na tinatrato ni Francis ang lugar na ito tulad ng kanyang sariling tahanan, gumagawa ng lahat ng uri ng hindi makatwirang mga kahilingan, na naging sanhi ng pagtakbo namin ni Brother Dongfang sa buong lugar. Para sa akin ay parang walang balak ang batang ito na ibigay ang Ninth God Eye. Nagsimulang iliste ni Beiming ang mga krimen ni Francis. Ito ang utos ng kanyang kamahalan sa langit. Agad na sagot ng tagapagtanggol. Natahimik ang dalawang divine emissaries. Ang napakalaking paksayo na ito ay naabot lamang ang antas na ito sa pamamagitan ng maraming plano ng Heaven Lord. May layunin ang kanyang kamahalan sa langit na Panginoon sa paggawa ng lahat ng ito, malabong sabi ng tagapagtanggol. Binigyan ng Heaven Lord si Francis ng dalawang pagpipilian, ngunit hindi niya ito tahasang sinabi. Ang lahat ay nakasalalay kay Francis mismo. Kung pumayag si Francis, sulit ang presyo, at pagdating ng panahon, si Francis ay magiging miyembro ng kanilang paksayon. Kung lumipas ang 2 taon nang hindi pumayag si Francis, ito ay kamatayan. Kaya, ang kanilang mga aksyon ngayon ay magsisilbing pagbaba ng bantay ni Francis upang ang kanilang plano na agawin ang mata ng Diyos ay magkaroon ng mas mataas na pagkakataon na magtagumpay. Sa madaling sabi, ang tagapagtanggol ay buong pusong naniwala sa Heaven Lord. Si Beiming at ang iba pang divine emissary ay bumalik sa secret chamber para ipagpatuloy ang pagdalo sa Fernan. Isang araw, bumisita ang Heaven Lord. Kamahalan. Si Beiming at ang divine emissary ay parehong yumoko. Sa sandaling ito, si Francis ay naglilinang pa rin sa space-time robe. Nahati ang kanyang isip sa mga bahagi. Ang isang bahagi ay ang paglinang ng mga layunin at batas habang ang isa naman ay pagsasaliksik ng mga diskarte sa I-Bloodline. Francis, mas magaling ka pagdating sa I-Bloodline techniques, pero may kaunting mantsa pa rin. Nakatitig ang malalalim na mata ng Heaven Lord sa space-time robe kay Francis. Ang ekspresyon ni Francis ay kumikislap, at tinapos niya ang kanyang pag-iisa. Sa kasalukuyan, si Francis ay labis na interesado sa Heaven Lord, at hinangaan din niya kung paano nagawa ng taong ito na lumikha ng isang pambihirang paksayon. Bees. Isang malabo at malakas na I-intent ang lumabas sa mga mata ng Heaven Lord. Isang I-Bloodline. Nagulat si Francis. Noon pa man ay naniniwala siya na ang Heaven Lord ay miyembro ng Heaven's Legacy Race. May I-Bloodline din ba siya? At saka, bakit inactivate ng Heaven Lord ang kanyang I-Bloodline sa panahong ganito? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.